Good morning mga kaibigan. Nagkape na ba kayo? Kung hindi pa, pwes magtimpla ka na habang nakikinig sa kwento natin ngayong umaga. Ang kwento natin ngayon ay may pamagat na ang pag-ibig na hindi nasusukat sa romansa. Isang kwento ng pagmamahal na higit pa sa salita. Ito ay kwento ng mag-asawang sina Ana at Ricky, kung saan ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga grandiosong kilos, kundi sa maliliit na sakripisyong puno ng pag-aaruga at pagmamalasakit. Sa bawat relasyon, dumadating ang puntong nakakalimutan natin ang mga maliliit na bagay na nagtataguyod ng pagmamahal. Ngunit sa kwentong ito, makikita natin kung paano ipinakita ni Ricky ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa simpleng paraan. Kaya't umupo na at damhin ang mga aral na hatid ng kwentong ito. Baka ikaw rin ay makarelate. Sige, umpisahan na natin ang kwento. Si Ana ay isang emosyonal at sensitibong babae, isang taong palaging hinahanap ang init ng pagmamahalan. Samantalang si Ricky, isang engineer, ay kabaligtaran niya, prangka, hindi masyadong palabiro at mas nakatuon sa praktikalidad ng buhay. 3 taon silang naging magkasintahan bago sila nagpakasal. Ngayon, 2 taon na silang mag-asawa, ngunit ramdam ni Ana ang pagbabago. Kung dati ay nasisiyahan siya sa pagiging steady at kalmado ni Ricky, ngayon, tila nawawala na ang mga bagay na iyon sa kanyang puso. Unti-unti, ang mga simpleng bagay na minahal ni Ana kay Ricky ay nagiging sanhi na ng kanyang pagkabagot. Hinahanap niya ang dating kilig, ang mga maliliit na romantikong sandali na dati ay nagpapasaya sa kanya. Ngunit tila nawawala na ang lahat ng ito sa kanilang relasyon. Isang gabi, hindi na kinaya ni Ana ang kanyang nararamdaman. Lumapit siya kay Ricky at sinabi ang kanyang desisyon. Gusto niyang maghiwalay. Nagulat si Ricky, hindi alam ang sasabihin. Bakit? Tanong nito, puno ng pagtataka. Pagod na ako, sagot ni Ana. Wala na akong nakikitang dahilan. Tahimik lang si Ricky buong gabi. Nakaupo siya, nag-iisip habang nagsisindi ng sigarilyo. Ramdam ni Ana ang paglayo nila sa isa't isa. Naisip niya, kung ganito ang ugali niya, paano pa kami makakausad? Hanggang sa nagsalita muli si Ricky, ano ang magagawa ko para mabago ang isip mo? Tumingin si Ana ng malalim sa mga mata ni Ricky, ngunit hindi niya makita ang sagot doon. Kaya, nagtanong siya, kung may bulaklak sa tuktok ng isang bangin at alam mong makakamatay ito sa iyo kapag kinuha mo, gagawin mo ba para sa akin? Sumagot si Ricky, ibibigay ko sa iyo ang sagot ko bukas. Kinabukasan, paggising ni Ana, wala na si Ricky sa tabi niya. Bumaba siya sa hapagkainan at nakita ang isang sulat. May kasamang paborito niyang gatas at tinapay. Sa piraso ng papel, mababasa ang sulat ni Ricky, hindi ko kukunin ang bulaklak para sa iyo, pero hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit. Nag-umpisang bumigat ang puso ni Ana habang binabasa ang bawat salita. Sinabi ni Ricky, kapag nasira mo ang computer, ako ang nag-aayos. Kailangan kong alagaan ang mga kamay ko para matulungan kitang ayusin ito. Kapag nalilimutan mo ang mga susi, tumatakbo ako pa uwi para buksan ang pinto para sa iyo. At kapag naliligaw ka, sinisigurado kong nandyan ang mga mata ko para ituro ang tamang daan. Ipinagpatuloy ni Ricky ang kanyang paliwanag, isa-isang inisa-isa ang mga bagay na ginagawa niya para kay Ana, mula sa pagpapatawa sa tuwing nalulungkot ito hanggang sa pag-aalaga kapag siya'y may nararamdamang sakit. Kailangan kong alagaan ang sarili ko, sabi ni Ricky, dahil gusto kong makasama ka sa paglipas ng panahon hanggang tumanda tayo. Kaya hanggat walang ibang taong magmamahal sa iyo nang higit pa sa pagmamahal ko, hindi ko kayang kunin ang bulaklak na iyon. Napatigil si Ana sa pagbasa habang ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa papel
Nabasa ang sulat ni Ricky, ngunit tuloy pa rin ang pagbabasa niya. Nasa dulo ng sulat ang mga salitang, "Kung natapos mo na ang pagbabasa at kontento ka sa sagot ko, buksan mo ang pinto. Nasa labas ako, dala ang paborito mong tinapay at gatas." Nagmamadali si Ana na buksan ang pinto at tumambad sa kanya si Ricky. May dalang ang gatas at tinapay, nakatingin ng may pag-aalala sa kanya. Sa puntong iyon, napatanto ni Ana na walang sino man ang magmamahal sa kanya ng higit pa kay Ricky. Napagtanto niyang ang mga simpleng bagay na ginagawa ni Ricky ang tunay na pagmamahal, at sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kanilang matibay na relasyon. At doon nagtatapos ang kwento ni Ana at Ricky. Sa ating buhay, madalas tayong mahulog sa ideya ng romantikong pag-ibig na nakikita sa mga pelikula at mga nobela, ang mga bulaklak, sorpresa, at mga malalaking gesture. Ngunit sa tunay na buhay, ang pagmamahal ay mas nasusukat sa mga maliliit na bagay, sa mga simpleng paraan ng pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Hindi laging makulay at masaya, ngunit ang mga bagay na tila walang halaga sa paningin natin ang siyang nagpapatibay sa isang relasyon. Ngayon, iiwanan kita ng isang tanong. Kung ikaw si Ana, pipiliin mo bang hanapin ang bulaklak sa tuktok ng bangin o yayakapin mo ang pagmamahal na naririto sa kabila ng pagiging simple at tahimik nito? Salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Araw-araw ay maghahatid ako ng mga bagong kwento na mapupulutan ng aral at inspirasyon na sana ay magpapagaan ng inyong araw. Huwag kalimutang sundan ang aking mga kwento sa umaga para sa susunod nating kwentuhan. Hanggang sa muli.